Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, sa likod ng pagbabawal ni Minda kay Mon na pumasyal sa bahay nila, ay pumunta rin ng binata. Kaya nagalit si Minda at sinabi na ipapahamak nito sa kanyang mga magulang. Sa pag-uusap nila, nahalata na may galit ang dalaga at ipinamukha ni Minda kay Mon kung relasyon nila ang dahilan na magiging sagabal sa pangarap niya sa kanyang pag-aaral, ay pipiliin na makipaghiwalay sa binata. At ngayon, ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pangarap, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Can take your place deep within, forever in my heart. Ano ang sinabi mo? May pumunta na lalaki dito? Oo, kaklase daw ng anak mo. Ano ang sadya niya? Manliligaw? May tinanong lang siya tungkol daw sa nawawalang cellphone niya. Aba, bakit niya pinagbibintangan ang anak mo na kumuha? Ay, baka daw kung nakita ni Minda. Ay nako, lumang diskarte na yan. Hindi ako maniwala. Heh, baka nanliligaw yon. At baka nobyo ni Minda. Ay, anong sinasabi mo? Kailangan tanungin nating mabuti ang anak natin kapag dumating siya. Kung magkamali sa sagot at nalaman kong may nobyo siya, patitigilin ko na siyang mag-aral. Mabuti at nandito ka na. Sige, magbihis ka at kakain na tayo. Opo, tay. Kumilos ka na. At pagkatapos nating kumain ay mag-usap tayong mabuti. Opo. Diyos ko, nagagalit si tatay. Halata ko sa itsura niya. Sinabi kaya ni nanay ang tungkol sa pagpunta ni Mon dito? Ngayon, ang gusto ko ay malinaw na sagot. Tay, Nasabi ng inay mo na may pumunta rito na lalaki noong wala ako. opo. Sino yon? At ano ang sadya niya?
Simon, kaklase ko po. Ano ang sinadya niya? Manliligaw sa'yo o kaya nobyo mo na? Hindi po, tay. Hinahanap nga niya yung cellphone niya. Kaya hinanap niya ang bahay natin. Baka daw nakita ko. Nako, Minda. Lumang diskarte na yan. Huwag ako ang lokohin mo. Nakita mo ba si Cory, Eva? Hindi naman. Saan kaya pumunta ang babaeng yun? Baka naman nasa kantin. Siguro. Sige nga. Tayo na lang ang sabay pumunta na mag-snack. Oo ah. Ay, oo nga pala. Oh, Tinatanong ka rin ni Mon kanina. ano? Bakit daw? Magnobyo na pala kayo? Sinong nagsabi? Siya! Ano mo naman, Simon? Kilalaking tao, chismoso. Wala namang masama. Ayan. Oh, nandito na tayo. Halika. Pumasok na tayo sa kantin. Doon na natin ituloy ang pagkwentuhan. Nakita ko sila, Eva, na kaklase rin niya. Hindi si Cory ang kasama niya? Hindi nga. Gusto ko sanang kausapin ko na naman si Minda. Hindi ako mapakali hanggat hindi niya ako mapatawad. Ano kaya kung manligaw ka na lang ng iba? Hindi. Si Minda lang ang mahal ko. Pero parang hindi naman niya kayang ipaglaban ng relasyon ninyo sa kanyang mga magulang. Naiintindihan ko na ngayon, Pards. Importante sa kanya ang makapagtapos sa pag-aaral. Ganun nga. Napatunayan ko na sa huli naming pag-uusap, nakahanda raw na isakripisyo ang relasyon namin. Kahit mahal niya ako, kung magiging hadlang daw yon sa kanyang pangarap, ay makikipaghiwalay sa akin. Ganyan pala kahigpit ang mga magulang mo sa'yo. Oo. Kung gaano ang gusto nila na makapagtapos ako, ganon din ako. Kaya maintindihan ko sila. Pero, karapatan mo rin ang magmahal. Alam ko yun. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. At sabihin na wag na niyang ulitin ang pumunta doon sa bahay ninyo. Ang tigas kasi ng ulo niya. Dahil may tamang panahon na ipakilala ko rin siya sa mga magulang ko. Hindi niya maintindihan. Sa bagay, may dahilan ka naman. Kaya gawin ko ang lahat. Girl, I need you. I need your love. Salamat. At pinagbigyan mo ang hiling ko na mag-usap tayo, Minda. Gusto ko ring malinaw ang lahat. Sorry kung ipinilit kong pumunta doon. Ewan ko kasi sa'yo. Kung talagang mahal mo ako, maintindihan mo sana ako. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mong yun na pagpunta sa bahay. Oo, Minda, promise. Yan, ulitin ko ha. Kung gusto mo magtagal ang relasyon natin, huwag mo akong ipahamak sa mga magulang ko. Pangako. Salamat. Ayaw ko ring mawala ka sa buhay ko, Mon. Pero may priority ako.
Priority kong pag-aaral. At ayaw kong mahadlangan ng pangarap ko. Kasama ang mga magulang ko sa aking pangarap. Mabuti kung nagkaintindihan din kayo. Oo, hindi ko siya tinigilan hanggat hindi kami nagiging okay. Hindi ako matahimik. Kaya iwasan mo nang gumawa ng hindi gusto. Alam mo naman ang mga babae. Naiintindihan ko naman ang dahilan na ganun si Minda. Sana maibigay mo na ang kalayaan niya na may karapatan na umibig at mahalin. Dahil darating din sa inyo ang lahat ng yan. Hindi naman daw nagmamadali, pero may tamang panahon. Ay, nabili ko na lahat ang aming kailangan sa bahay. Nag-grocery pa ako. Papunta na ako sa paradahan. Teka. Si Minda yun ang anak ko. May kasamang lalaki. Ay, habulin ko nga sila. Minda. Anong ibig sabihin nito? Nay, Bakit ka nandito, ha? Hindi ba dapat nasa paaralan ka? kuwan po kasi, Nay. Lunch break namin. Kaya, pagkatapos namin dito, babalik na ako sa paaralan. Bakit ka nandito? Sabi ko. Nakakasawa na kasi ang pagkain doon sa school canteen. Kaya sinubukan kong kumain dito sa fast food. Sino naman ang lalaking ito? At anong ibig sabihin nito? Nakasama mo siya? May relasyon kayo? Simon, Nay, kaklase ko. Opo. Sandali lang. Di ba ikaw yung pumunta sa bahay? Opo. Ngayon, sagutin mo ako, Minda. May relasyon kayo sa lalaking ito? Kuwan po, Nay. Sagutin mo ako ng tuwid! Meron ba? Bakit? Kakauwi mo lang pero parang may nakaaway ka at mainit ang ulo mo. Talagang meron. Bakit? Ano ba ang nangyari sa iyo doon sa palengke? Dapat kausapin mo ng mabuti ang anak mo pagdating niya. Bakit ba? Nakita ko sila na kumain sa fast food kasama ang lalaki. Ano? At hindi na ako maniniwala ngayon na wala silang relasyon. Lagot na kung ganon, Pards. Hindi namin naiwasan ang inay niya, Pards. Talagang ganyan. May mga pangyayari na hindi inaasahan at di maiwasan, Pards. Naiiyak nga si Minda kanina nang iwanan kami ng inay niya. Hindi na nakakain. Talagang dumating na ang panahon na malaman nila ang relasyon ninyo. Hindi naman ako nagsisisi at panindigan ko ang aming relasyon. Pero si Minda ang problema ngayon. Kung istrikto ang ama niya tungkol yan, baka saktan pa siya. Anong gagawin ko? Ano naman kung hindi ninyo maiwasan? At bakit inamin ninyo? Pwede naman na magsinungaling kayo. Hindi ko na napigilan. Simon kasi. Ano ba naman, Simon? Sinabi ko naman na hanggat maari, ilihim namin. Pero naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko na ngayon. Ano pa?
nandyan na yan. Kung ano ang gagawin sa'yo, maghanda ka. Sigurado ko, makakatikim ako ngayon pananakit ng tatay ko. Girl, I need you. I need your love. Sorry, Minda. Pwede ba, Mon? Huwag muna tayo magkita. Ano? Hindi mo tinupad ang pangako mo sa akin. Alam mo ba kung anong binunga nito? Bakit mo kasi inamin na may relasyon tayo? Pwede naman na hindi mo inamin yun, Ano kasi? Ngayon pa lang, napatunayan ko na. Wala pala akong halaga sa'yo? Gusto mo akong ipahamak sa mga magulang ko. Pero... Totoo yun. Noon pa, sinasabi ko na. Kaya mula ngayon, huwag mo na akong lapitan at kausapin. Mag-cool off muna tayo. Ano? Sinabi ko na yan sa'yo noon pa, di ba? Kung ang relasyon natin ang dahilan na makahadlang sa pangarap ko, nakahanda ako magsakripisyo. Kahit mahal kita. Para kang bakla, Pards. Hindi mo na napigilang bunganga mo. Alam mo na ayaw ni Minda yun eh. Tapat ako sa kanya. Ang gusto ko ay mapalapit ako sa mga magulang niya. Nandyan na ako. Pero hindi pa nga panahon. Dahil nag-aaral pa kayo. Kung kailangan na pumunta ako dun sa bahay nila. Ha? At sabihin ko sa mga magulang niya, gagawin ko. Ay nako. Gusto mong lumala ang away niyo ni Minda kung ganyan ang gagawin mo. Gusto ko lang patunayan kay Minda Ay, na tapat ako. At malaman ng magulang niya na hindi ibig sabihin kung magnobyo kami, ay mag-aasawa na kami. At hindi naman makakasira yan sa aming pag-aaral. ay hindi ko alam sa'yo. Bahala ka. Matalino ka naman. Ganyan ang alam ko. Pero ang hina ng pakiramdam at kalooban mo. Anong oras na? Pero bakit wala pa ang anak mo? Ay, mamaya nandyan na yun siguro. Baka naman nakipagkita sa lalaking yaw. Talagang magkikita sila dahil kaklase raw niya yun. Nako, mauulit na naman ang nangyari sa atin noon. Ano? Pinagsabihan ng nangyari at pinangaralan. Pero wala lang. Nagtiwala tayo sa pangako niya. Pero hindi niya tinupad. Mabuti at nandito ka na, magaling na babae. Tay, sinampal niyo ako kaagad. Hindi lang yan ang matitikman mo. Kung hindi magtugma ang sagot mo sa mga tanong ko sa'yo. Tay, Nagtitiwala ako sa'yo. Oo ang lahat ng sagot mo. Yun pala, niloloko mo kami ng inay mo. patawarin niyo sana ako, pero... Magnobyo ba kayo ng lalaking yan? Oo. Tay, tama na po. Huwag mo nang saktan yung anak mo. Tama na. Tay, May pasensya ako. Mula bata ka, ay hindi ka nakatikim sa akin. Pero itong panloloko mo sa amin ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mataas ang pangarap namin para sa iyo. Hindi namin gusto na magaya ka sa amin. Pero ano ang ginawa mo? Ha? ulitin ko po.
patawarin niyo ako. Alam mo kung gaano ang hirap namin na sumusuporta sa pag-aaral mo. Tinitiis ko ang init. Ang masigawan ng kulog kung nagsasaka ko. At iniirapan ng kidlat. Gusto lang namin na makapag-aral ka. At hindi ka magaya sa amin. Yun pala, niloloko mo kami. Tay, Total, nakipagligawan ka. At hindi ka na makapagpigil. Pwes, may desisyon na ako. Tumigil ka na sa pag-aaral. Dahil sayang lang ang ginagastos mo. ano? At pag-aasawain ko na kayo ng lalaking yon. Tay, Kaya sabihin mo sa magaling na lalaki. Nakakausapin ko siya. pero sinabi ko na magkulong muna kami. Ano? Kung ano ang sinabi ko, yon ang gawin mo. Kaya iyayain mo dito sa bahay at kausapin ko ng masinsinan. Kung yan ang gusto mo, makipagnobyo, sige, payagan na kitang makipag-asawa. Hindi po. Huwag po niyong gawin yun. Huwag niyong patigilin sa pag-aaral. Huwag mo akong turuan. Kung ano ang sinabi ko, yon ang masusunod. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Pangarap. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leyte Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. For a long